Ayan. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna'y manalangin. Yes, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Panginoon, na dinala mo ang aming mga panyapak sa lugarang ito para papurihan ka, pasalamatan ka, makinig ng iyong salita, Panginoon, sa gabi pong ito. Lord, tunay nga, Panginoon, apart from you, I can do nothing. Kaya Lord, sa gabi pong ito, sa inyong anak, Panginoon, patuloy mo akong samahan, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang makita at hindi po ang aking kahinaan. Lord, maraming pong salamat. Give power to your words, Panginoon, sa gabi pong ito. At anuman, O God, ang aming maririnig, O God, we will filter it, Panginoon, Lord God. Nababalikan pa rin po namin ang iyong banal na salita, Panginoon, para nang sa ganon, hindi po kami magkamali. Lord, tunay nga, O Diyos, na ang salita mo ay mabisa. Ito'y nakakapagpabago ng buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga salita mo na patuloy po naming panghahawakan. Lord, maraming pong salamat at sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. So, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So, ayun nga po sa buwan ng March at malamang abot hanggang April ang atin pong series. At ang atin pong series nga po dyan ay Peter, Mark of an Effective Personal Ministry. So, yan po yung atin pong series for this month na matatagpuan po siya mula sa Acts 9:32 to 43, 10 to Acts 10, 1 to 38. Ayan po, ayan pa rin po yung atin pong tawag nito, yung atin pong series. Ayan, so sa part 1 po ng atin pong series, si Kuya Jess po ang ginamit ng Panginoon. Nasabi nga po natin yung mga verses, ay yung mga kataga na hindi po natin dapat kalimutan. Sabi po dyan, effectiveness must be visible for us, not to be questioned about our transformation. Tunay nga po na tayo bilang mga tinawag ng Panginoon, dapat makitaan sa buhay po natin kung ano po yung itinuturo sa atin ng banal na aklat ng Panginoon. At sa part 1, sa part 2 po ay si Ate Nora. Si Ate Nora po yung atin pong part 2, yung kanyan pong naging topic naman is, sabi nga po natin, kung para tayo maging effective na tagadala ng salita ng Panginoon or bilang mga ginagamit sa ministeryo ng Panginoon, dapat ano yung sabi ni Ate Nora? Una, maging, wow, nakinig si Uncle, maging available. Yung pangalawa, may Christ-centered focus. So, at least, may naiwan. Nandyan na dapat tayo ay prayerful. At the same time, dapat tayo ay fruitful or namumunga tayo dapat. So, yun po yung atin pong mga natatandaan sa mga itinuro ng atin pong mga speaker or preacher. So, eto, sabi nga po dito, one of the most important chapters in all the Bible is Acts 10. So, bakit kaya ito ang pinaka-importante? Malalaman po natin mamaya. Sabi po dyan, it shows how, kung paano ang simbahan ang unang naka-reach out to surround all nations. Imagine all nations, hindi lamang iisa, kundi bagkos pa lahat. But more than that, sabi dyan, it shows how salvation came to a man who sought God with a true heart.
kung mapapansin at kung nakikinig po tayo habang binabasa kanina yung ating pong chapter verses 1 to 20 sa Acts, alam na po natin ang kasagutan. Sabi po dyan, perhaps you have wondered how God could use you to reach out to unsaved people. So, sa atin sa gabi pong ito, ang mga bida, sabihin ko ng bida, or mga ginamit na lang ng Lord para mas akma. So, ang mga ginamit ng Lord dito sa atin pong pag-uusapang ngayong gabi ay si? At saka si? Okay. So, makakasagot kayo or tayo kung nakikinig tayo habang nagbabasa si Ate Jennifer dito kanina. So, sabi po dyan, see how God used Peter to reach out to a Roman centurion. Sabi po dyan, find out how we can be used of God in the most important work of all. Ngayon, ang tanong, are you ready din ba para gamitin ng Panginoon? Wala nang sumagot. Wala nang sumagot, pastor. So, mag-amen ka. So, ayan po yung katanungang iiwan ko na po kaagad sa inyo. Are we ready or are we available na gamitin ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita? Ang dami na nating mga pag-aaral, di ba? Sabi nga, if God called us, He will equip us. Bakit ayaw niyong mag-yes? Mga mik kayo ngayon, ha? Tahimik kayo ngayon, ha? Masyado kayong tahimik. Okay. So, wag masyadong tahimik, pero kailangan po natin to sa pagkakataong ito. Okay. Mayat maya, Kuya Eugene, pwedeng paano ako ng oras ko para alam ko kung bibilisan ko or yung alalay lang. Okay. So, sa atin po sa gabi pong ito, sa series pa rin po tayo, pero dito sa parang second type or basta nasa series pa rin tayo sa part 1 kasi po ako at ito po yung title, Salvation Reaches Out. So yan po yung ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito. Ayan, key factors. Key, susi. Factors regarding salvation. Una dyan, sabi nga, pakibasa nga po. Sovereign core or dakilang pagkakatawag. Submissive will or tulungan niyo ako mag-Tagalog. Kunwari, Inglesera ako ngayon. Submissive will or pagsunod or masunuring kalooban. Pagsunod sa kalooban. Pagkatapos, yung simple presentation. Yung simple presentation, pag tinagalog mo, simpleng presentasyon, di ba? Pero, hindi po yun ang ibig sabihin, kundi ito yung kung paano natin ipapahayag ang ebanghelyo, okay? So, pamamaraan, thank you Kuya Mon, spiritual power or okay, pananalig o kapangyarihan ng ating Panginoon. Tapos, symbolic confession, pagpapahayag kung paano kumilos ang banal na espiritu para maipahayag ang salita ng Panginoon. At panghuli, matamis, sweet. So, eto po, di ba sabi po natin, fellowship or pagsasama-sama nating mga magkakapatid sa atin pong Panginoon. Ayan, so yan po yung ating pong key factors. So, dako naman po tayo sa atin pong ayan, so kagaya ng nasabi ko po kanina, ang part 1 po natin ay salvation reaches out. At ito po o yung part 1. Talagang hindi ko pa talaga maano na dapat sumasabay ako o nauuna. So ito po yung verse po natin sa gabi pong ito. Matatagpuan po natin sa Acts chapter 10 verse 1 to 20 na binasa kanina ni Ate Jennifer. So yan po yung ating pong tatalakayin sa gabi pong ito. Ayan. So, pwede po ba tayong tumayo at namnamin po natin yung topic po natin. Para pag ako nagtanong, alam nyo na kung saan natin siya matatagpuan. Acts chapter 10 verse 1 to 20. Go. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, and his
Wow. May echo. To the people and prayed to God always. Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. He is lodging with Simon a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do." And when the angel who spoke to him departed, Cornelius called to So when he had explained all these things to them, next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the house to pray about the 6th hour. Then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance and saw heaven open and an object like great sheet bowed at the four corners descending to him, let down to the earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And boys came to him. "Rise, Peter, eat and drink." But Peter said, "Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." And the boy spoke to him again the second time. "What God has cleansed you must not walk. This was done 3 times, and all it was taken up into heaven again." Now while Peter wondered within himself What this vision which he had seen meant, behold, behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. And they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. While a Peter thought about the vision, the Spirit said to him, "Behold, 3 men are seeking you. Rise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them." Thank you so much po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo muna po tayo. So yun po yung kabuuan ng chapter 10, 1 to 20. So bago po natin isa-isahin yung mga ibig sabihin ng mga vision na nakita ni Peter at ni Cornelius, dako po muna tayo dito. Sabi po dyan, Acts chapter 10 deals with great missionary principle at saka yung pangalawa, great missionary historical fact. Na kung saan, sabi nga, kung bakit sinabing great missionary principle in a sense that dito makikita po natin kung paano naumpisahan ang simbahan or unang simbahan, kung paano nag-join ang mga Gentiles sa simbahan. Pangalawa, great missionary historical fact na kung saan dito natin makikita ang katotohanan kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga kanyang ginamit sa chapter 10. So sabi po sa Acts chapter 10, the greatest account in the record of the Word of God which tells, eto po siya, how God began to open the church to the Gentiles, kagaya ng nasabi ko lang while ago. Next po is the transition of the gospel message from primarily Jewish audience to the Gentile world. Na kung saan alam naman po natin sa ating mga pag-aaral na dati, bago mangyari ang chapter 10 na to, andoon na alam naman po natin na ang mga Jewish na tao is hindi po sila nakikisalamuha sa mga Hintil or Gentiles. So, ayon doon din na sa nabasa ko, kahit na paghalimbawa, no, kung ang isang Gentile, kumbaga kumuha ng gatas doon sa baka,
Bale, hindi ang gagawin ng mga hindi rin sila kukuha doon or hindi sila kukuha din doon kasi ang mga Jewish people is andon na ang sa isip po nila or ang pagkakaalam po nila is ang mga Gentile ay marumi. So kaya ano man yung kanilang hawakan hanggat maaari, hindi rin nila ito hahawakan. So ganun po yung sabihin na po natin discrimination po bang tawag doon? Okay, ganun ka kumbaga sa atin may mga times na dumarating na pag hindi mo gusto yung tao or yung ibang lahi, 'di ba? Halos ayaw mong makihalubilo sa kanila. So ganun sila nung kapanahunan between the Gentiles and the Jew. Okay, next po tayo. Sabi nga rin po dito, God prepares two people. First, prepares the Gentile and then the Jew. So, dito po, makikita po natin dito kung sino yung tinutukoy na Gentile. Siya ay si Cornelius at ang Jew ay si Peter. So, eto sa pagkakagamit ng dalawang ginamit ng Diyos, ay makikita po natin kung paano sila mamaya pag-iisahin or kung hindi dati sila nagkakasalamuha sa isa't isa, makikita po natin kung paano rin pag-iisahin ng Panginoon ang mga taong ito. So, ayan po, isa-isihin na po natin. Then, bago po ako pumunta dyan, sabi nga po, diba, sa Biblia, sa Acts chapter 1, verse 8, na ang salita ng Panginoon ay nag-umpisa saan? Sa Jerusalem? Sunod? Sa Judea? Sunod? Samaria? Susunod? End of the earth. So, sino pa rin ang ginamit ng Diyos para maipahayag ang salita ng Panginoon sa mga bansang yon? Si Peter pa rin. So, makikita po natin kung gaano ginamit ng Panginoon ang buhay ni Peter para maihayag ang salita ng Panginoon. Sabi po dyan sa verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Sabi po dyan sa Caesarea was a military garrison because it was there at Caesarea that the home of Pilate existed. So kung bakit si Pilate nag-i-exist doon? Kasi dyan sa Caesarea sinasabi nilang maritime or talagang andyan yung place na kung saan yung mga sundalo ay parang nakabase. So dyan sa Caesarea. Tapos si Cornelius naman, he was an Italian. He was of extraction from Italy. A centurion commanded 100 men. So sa dinami-dami po ng mga kanyang, kumbaga siya ay isang centurion o tinatawag po nating officer or sundalo po ba? Centurion? Okay, centurion. So, yan po yung si Cornelius. At the same time, sabi nga niya, a centurion, ito na, a centurion of the band called the Italian cohort, divide people into groups with shared characteristic. So, marami ang hinahandled si Cornelius. Ito ay 100 katao. So, makita po natin, no, bilang isang centurion talagang dapat yung pag-command mo, tapos dapat isa kang role model sa isang kagaya neto. Ayan. Ito na po tayo kung paano prepare ng Panginoon si Cornelius bilang receiver or tagatanggap ng salita ng ating Panginoon. So sabi po dyan sa Acts 10:2, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. So makita po natin sa ating kapanahunan, so inform ko lang kayo, if
FYI for your information. Sa ano, sa atin po kasi sa Acts, si Pastor Edwin po kasi, siya po yung mga nag-share ng salita ng Panginoon sa mga kapulisan naman po sa ating pong bansang Pilipinas. Tapos dito naman po sa ating ginamit ng Lord is isang centurion na kung saan alam naman po natin na madalas ang ginagamit ng Panginoon to share His words or ginagamit ng Panginoon is, di ba, yung mga nasa low profile? Di ba? May ginagamit nga, mangingisda. Di po ba? Andun yung mangingisda, andun yung sabihin na po nating tax collector na ito ay yung kinamumuhian ng mga tao kasi pag sinabing tax collector, andoon na parang sobra-sobra yung sinisingil sa kanila. Pero si Cornelius, makita po natin dito na siya ay may takot sa Panginoon at kasama ang kanyang mga sambahayan. At nandun din, napaka-generous po ni Cornelio at sabi po dyan, no, prayed to God always. So, malamang sa ating mga kasundaluan, dapat lagi kang manalangin kasi hindi mo alam kung kailan kailan ka mananatili sa mundong ibabaw, especially pag nandun ka sa battlefield. Ayan. So, yan po si Cornelius. Sabi nga po dyan, God responds to the willing heart. Siyempre naman, di ba? Ang Panginoon ay nagre-respond. Kumbaga, sa atin bilang mga manggagawa ng Panginoon, andoon na pag tinawag ka, syempre dapat andun yung willingness mo or andun yung readiness mo at the same time, andun dapat na available ka, di ba? So, sabi po dyan, sovereignly chosen by God. So, makita naman po natin na ang Panginoon, ang kanyang pinipili, is syempre yung mga sumusunod ng kanyang utos. Di ba? Bilang mga manggagawa ng Panginoon, di ba? Sabi nga, pagdating sa pagsunod sa ating pong Panginoon, dapat andoon yung meron tayong obedient na obedient heart po dapat tayo. So, dapat meron po tayong obedient heart. So, kagaya ng nasabi ni Ate Nora, di ba? Yung tayo dapat bilang mga tinawag, dapat tayo ay prayerful. At yun ay si Cornelius. So, dako po tayo sa naging vision ni Cornelius. Ano nga po ba yung naging vision po ni Cornelius? So, nasubukan nyo na po ba na makakita ng pangitain? Ayan, nagising ang lahat. Kuya Diyos. So sabi po dyan, about the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Ayan, so yan po yung naging pangitain ni Cornelius na kung saan dito sa kanyang pangitain, ito yung naging way para mabuksan ang pagpapahayag, ang mabuting balita para sa mga Gentiles. Maya-maya makikita rin po natin kung bakit. Sabi diyan, ang magagandang bagay ay laging nangyayari kapag nananalangin. Totoo ba ito or totoo? Amen. True. So, ang mga magaganda talagang bagay ay nangyayari kapag tayo ay nananalangin. So, marami na pong prove ang salitang ito na maraming nagaganap na magagandang bagay. Okay. O, true daw, sabi ni Dana. Sabi po dyan, prayer is a great place to be on your knees before God to speak. So sabi nga po nila, ayan yung katagang pagbiroan natin, no? Hindi pa rin po, pastor, nagbabago yung kapatid ko. Anong gagawin ko? No, yun yung madalas na sinasabi natin, tuhurin mo sa panalangin. So joke lang po yun. So totoo naman po na dapat talaga dinadaan po natin sa panalangin at lagi po nating sinasabi, wala po tayong kakayahang magbago ng tao, ng isang tao. So, yan po. Pag sinabing 9th hour, nung kapanahunan, anong oras yan? Alas 3 po. Okay. Alas 3.
Kasi ang mga Diyos po pag nananalangin, alas 3 ng hapon. Hindi ito yung hindi ito yung malaking simbahan na anong tawag, 3 o'clock habit. So, sa mga Jews, maaring nakuha nila doon, pero hindi ako sure. So, yung 9th hour is alas 3 ng hapon. So, yan. Sabi po rin dyan, God moves in response to prayer. So, ayan naman po talaga. Sabi nga natin, ang Panginoon, napapakinggan ng Panginoon ang bawat dinudulog nating panalangin. So, sabi po dito, God sees and reads the heart of every single individual. Di ba, totoo po ba ito? Totoo pa rin. God sees and reads the heart of every single individual at laging tumutugon sa ating panalangin. Kung ano man yung panalangin natin na makapagbibigay ng glory sa Panginoon, ito'y kanyang ipagkakaloob. So next po tayo, sabi po sa Acts 10:4, and when he observed him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God." So, bilang isang centurion, di ba, maaring ito yung matipuno, matapang, pero doon sa kanyang vision, hindi umubra yung kanyang tapang o kanyang kagisigan. At nandoon na, siya rin ay natakot. O kung tayo kaya yung tatawagin, Gina, mamaya. Gina, kukunin na kita. Okay. So, di ba? Andun na makakaramdam tayo ng takot kahit naman na sino. Lalo na pag yung boses na talaga namang andoon yung authority na tawag yung pangalan mo. Siyempre, andun na matatakot po tayo. So, yan po yung naging vision po ni Cornelius. Sabi po dyan, his prayer, his devotion, his faith, the goodness of Cornelius rises to heaven like a sweet-smelling offering, and God responds. So, sa mga bagay na dinudulog po natin sa ating Panginoon, at kung parang ito is parang sweet aroma, o kaya yung pag-aawitan natin, di ba lagi nating sinasabi dito, Lord, yung aming pong pag-aawitan, nawa maging sweet aroma sa iyong pandinig. So, ganun ang nangyari kay Cornelius, na kung saan ang panalangin ni Cornelius ay naging sweet-smelling offering. At syempre, nakita, malamang natuwa ang Diyos. Syempre ang Diyos, kung ikaw, pinuri ka or inappreciate ka ng anak mo bilang mga magulang, anong gagawin natin? Di ba magre-respond tayo? So, ganun po ang nangyari dito sa vision ni Cornelius. So, next po tayo. Sabi po dyan, God always very specific. So, sa buhay po natin, saan po tayo nagiging very specific? Making decision? Ano pa? When it comes to prayer, lagi rin natin pong sinasabi, we must be specific. So, yan po ang atin pong Panginoon. God is always very specific. So makita po natin dito sa vision, sa buhay ni Cornelius, nakita po natin kung paano siya nag-obey sa atin pong Panginoon. So, ayan po si Cornelius. Sabi po dyan sa Acts 10:5, now send men to Joppa and send for Simon whose surname is Peter. So, nung inutusan po siya ng Panginoon, agad-agad na sumunod si Cornelius. Siyempre, kung ikaw ba naman ay ikukumand, go! Siyempre, Diyos na yung nag-command sa'yo, ano pa bang gagawin mo? Mag-aatubili ka pa ba? Siyempre, anong gagawin po natin? Tayo ay mag-o-obey sa atin pong Panginoon. Sabi po dyan, God not only chooses the receiver and respond to the searching heart of the receiver, but God gives the receiver the opportunity to respond actively. So dito po sa mga ginamit dito sa atin pong pinag-uusapan ngayon, sabi nga po natin lagi, di ba? Hindi tayo ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumipili po sa atin. So, ayan, si Cornelius ay pinili ng Panginoon bilang tagatanggap ng salita ng Panginoon at si Peter naman bilang tagahayag ng Ebanghelyo or salita ng ating Panginoon. So, sunod po tayo. Okay.
Saan po pinapunta ng Panginoon yung tauhan ni Cornelius sa Joppa? Ito yung mga yung salita ng Panginoon. At si Peter, galing na siya ng Lida at nasa Joppa. Si Cornelius ay nasa Caesarea at ang kanyang mga tauhan ay papupuntahin niya sa Joppa. From Joppa to Caesarea or Caesarea to Joppa, sabi po sa aking nabasa is 38 kilometer ang layo. So gaano po kalayo yun? Sa mga driver, mula dito hanggang? Po? Hanggang kay Kuya Baldaw. So, malayo. Malayo. Siyempre, ang kanilang sasakyan that time malamang either kabayo or camel. So, hindi naman po nila pwedeng sakyan ang kalabaw. Kalabaw o kambing. Kambing, hindi rin po pwede. So, ayan po yung kanilang pupuntahan. So, next po tayo. So, sa Acts 10:6 na tayo. So, ano na po yung sabi ni Ate Nora? Sino po yung mga tanner? Tanner or? Gumagawa ng? Leather. Leather na sapatos, leather na jacket. So, sila yung mga gumagawa. Sabi po dito, he is lodging with Simon a tanner whose house is by the sea. He will tell you what you must do. So kung bakit by the sea, ang mga tanner kasi or mangungulti, mas maiintindahan mo pag sinearch mo na tanner. Actually, first time ko rin siyang ma-meet. Pero yung sa Tagalog mangungulti, sila nga po yung gumagawa ng leather na kung bakit kailangan po nila pumunta or dapat malapit sa dagat is para din sa pagpaprocess. At saka kailangan nilang mas maraming tubig para nang sa ganon mas madaling, mas madaling mabanlawan, hugasan, kaya sila ay nasa malapit sa dagat. So, yan po yung mga tanner. Ayan. So, next po tayo. Immediate obedience, a man of true faith. Si Cornelius pa rin po ang pinag-uusapan po natin dito as a receiver. Baka mapagpalit po natin kagaya ni Kuya Jojo kanina. Ayan. Kinaklaro ko lang po. Ayan. So sa verse 7 to 8 tayo, and when the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier from among those who waited on him continually. So when he had explained all these things to them, he sent them to, saan pinapunta? Sa Joppa. Ayan. So, saglit lang po ha. Medyo hinihingal na po tayo. Ito po yung time na pinapunta na nga yung dalawang soldier. Ito na yun po yung time na magtatagpo si Cornelius at si Peter at yung mga dalawa niyang inutusan na soldier. So, eto na rin po yung time na kung saan malapit na makarinig si Cornelius ng salita ng Panginoon. So sabi po dito, God gave Cornelius the opportunity to prove the obedience of faith. Na kung saan, bago po niya pinapunta doon sa Joppa yung dalawa po niya, makita na po natin yung obedience at yung kanyang faith sa ating pong Panginoon. Sabi po, Cornelius does exactly what God told him to do. So di ba napaka-specific magbigay ng impormasyon ng ating Panginoon. Pumunta ka doon sa Joppa, andoon nakatira si Pedro, na kung saan si Simon na tanner. Kumbaga napaka-specific, detailed kung magbigay ng information ng ating Panginoon. So, kagaya niyan, halimbawa tayo, pag binigyan tayo ng assignment, dapat maging detailed po tayo. O magbigay po tayo ng instruction, dapat maging detailed para nang sa ganon, yung gagawin po natin tamang-tama doon sa pinapagawa sa atin. So, yun po ang ginawa ng ating pong Panginoon kay Cornelius. Sabi rin po dyan, it helped us to see again that God uses human instrument. Ayan. So, di ba? Pagdating din po sa mga
hahayag ng salita ng Panginoon. Gumagamit siya ng human instrument. Even in our prayer, God uses instrument. Halimbawa na lang po, pag may mga kapatiran po tayo na nangangailangan, hindi yung agad iisipin mo kung sino yung lalapitan mo. Kundi, pray to God kung sino yung ibibigay niya sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo. So, ganun din ang ginawa ng Panginoon sa ating mga ginamit ng Lord dito sa Acts chapter 10 verse 1 to 20. So, karagdagan po, sabi po dito, never to be impatient. Tayo madalas ito eh. Madalas ito nangyayari sa atin. Sa lansangan or sa daan. Di ba? True or true? O, di ba? Kung minsan pa nga nandun na nag-e-empa tayo, pero ngayon, God bless you. Ayan. So sabi po dyan, never to be impatient with God when He's trying to teach you how to be obedient. So, ayan talaga, napakabuti pa talaga ng Panginoon. Andun na tinuturuan po niya tayo kung paano tayo maging pasensyoso at dapat lagi tayong maging meek. Ayan. Di ba? Dapat lagi tayong meek. Okay. Next po tayo. How God prepares Cornelius as a receiver. So, andito pa rin po tayo. At dito din po sa pagpili ng Panginoon kay Cornelius, dito ay pinapakita din po ng Panginoon yung kanyang sovereignty. Na kung saan tinatawag niya kung sino yung gusto niyang tawagin at sinisave niya kung sino yung kanyang gustong isave. Di po ba? So sabi po dyan, God chose him, God responded to his open heart, at pangatlo, God prepared the soil with the proper information and instruction, kagaya ng sinabi ko kanina. Number 4 is, God promised more light. At number 5 is, God asked for the obedience heart. So, tatandaan po natin po itong 5 ito. Nandito po ba tayo? Meron po ba tayo neto? Amen. So, bilang mga manggagawa ng Panginoon, dapat meron po tayo ng mga ito. Di po ba? Ayun po, sa pagpili ng ating pong Panginoon, dapat andun po yung lagi tayo nag-o-obey. Kasi, syempre, at lagi rin po natin tatandaan, dito po sa ating pong pinag-aaralan, na kagaya po ng ginagawa ng isang farmer, di po ba? Bago siya magtanim, hinahanda po muna niya siniselect muna niya yung binhi bago niya itanim. Para nang sa ganon, pag naitanim niya at tamang butil, tamang soil, ano po ang kalalabasan? Marami pong ani. So, yun po, dapat ganon po ang pagpinili. Kung alam po natin na tayo ay pinili, ayan po, dapat maging prepared po tayo. Ayan, tapos na po tayo kay Cornelius. Ando na nakita na po natin kung paano pinili ng Panginoon si Cornelius bilang receiver. Ngayon naman, pag-uusapan po natin kung paano rin naman pinili ng Panginoon si Pedro as messenger. So sabi po dito, sa Acts 10:9, the next day as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. So, 6 hour, yan din madalas po ang time ng mga Jew na nagdarasal. Sabi po dyan, he chooses the messenger that he wants, just like he choose the receiver. Kumbaga talaga, nakapredestined na sila, or nakatalaga na po sila, or pinili na sila ng Panginoon bilang messenger at receiver. So sabi po, God is in the business of calling out special people for special jobs. So kung kayo po ay pinili, kayo special, at andun din na maaring ang iyong job or katungkulan or ang ipapagawa sa inyo ng Diyos ay special. Sabi nga po sa Isaiah 49:1 at saka Jeremiah 1:15,
1:5, diyan po sa sa Isaiah 49:1, sabi po diyan, 'di ba? Nasa loob pa lang po ng tayo ng sinampupunan ng ng ating pong mga magulang. Meron na pong plano ang Diyos sa atin. Sa Jeremiah 1:5, alam naman po natin si Jeremiah. Si Jeremiah ay isang bata pa at tinaguri ang Ate Sally, Jeremiah is a weeping prophet. Andoon po na sa kanyang buhay, pinili na po siya ng Panginoon bilang isa sa mga kanyang ginamit din sa Biblia. Ala, Jean, anong oras na? Nandito pa lang ako. So, Acts 10:10, then he became very hungry and wanted to eat, but while they made ready, he fell into a trance. So, nakaninong vision na po tayo? So, sa vision, pagdating kay Peter, sabi po dyan, Greek word is ektasis, his senses were suspended. He was in sensual suspension. He could not really comprehend sexually what was going on. So, sabi rin po dyan, pag sinabi po natin ektasis, yung parang, sabihin na po natin, hindi naman nawalan ng malay. Or, kumbaga gising yung diwa mo, pero may mga instances na gising yung diwa mo, pero lutang, parang ganon. Hindi naman parang lutang, kundi floating. O sige, i-search nyo mamaya yung ektasis into a trance, kasi nung tiningnan ko yung trance is nawalan ng malay. So yan po yung nangyari kay, kumbaga may mga time na doon, nasubukan nyo na ba na naginip kayo sa inyong panaginip? Oh. Ay, hindi nyo pa nabusubok. So, ibig sabihin, ako pa lang ang nakakasubok. Oh, parang at yun, maaring para siyang subconscious. Ayan. So, di ba? Kakaiba. Nananaginip ako sa aking panaginip. So, ayan po yung vision ni Pedro. Sabi po dyan, and so heaven opened an object like a great sheet bound at the four corners, descending to him and let them down to earth. So, yan yung naging vision po ni Peter. At ito yung makita po natin kung paano ang paghahanda ng Panginoon kay Pedro para tanggapin ang mga Gentiles sa iglesia. So akala po natin dito, ito yung kala natin physical food, pero hindi po physical food ang pinag-uusapan dyan. So, ang mga Gentiles ay, kasi si Pedro nga, kagaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ang mga Gentiles ay tinuturing na marumi. So, kung bakit, ayan ang naging ni Peter is, pinapakita nga po dito na ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Jews, kundi ito rin ay para sa mga Gentiles. So, sa verse 12 po, in it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. So, yun po yung mga hayop na nandoon sa four sheets na po na iyon. So, ayan po. Sa kanyang vision, sabi po dyan, the animals were clean at saka unclean. Dito po sa Leviticus 11:2, ito po yung law ni Moses na kung saan dito ay pinapakita kung ano yung mga pagkain na pwede nilang kainin at hindi nila kainin. Sabi po dyan, why did God make clean and unclean animals? To distinguish them from other Gentiles people, na kung saan eto sa feasting, common relationship, Roman feast, eto kasi ang mga Roman, kung magsaya-saya po sila, yung parang piyesta po talaga, andun yung kainan, andun yung inuman, andun po yung mga karumal-dumal na act na ginagawa ng mga Romans. So sabi po dito, God gave the Jews such distinct dietary laws that they could get together socially with Gentiles. Dito po ipinapakita ng Panginoon na hindi pagdating sa mga law, sa pagdating sa mga pagkain, ang nagpaparumi sa tao. So sabi po diyan, God get together socially with Gentiles. So makita po natin dito na pwede through the life of Jesus Christ, naging
naging malinis ang mga Gentiles at pwede na po silang mag-get together sa isa't isa. At yun nga, si Peter ang ginamit para nang sa ganon, maibahagi ang salita ng Panginoon sa mga Gentiles. Next po tayo. Sabi po dyan, and a voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." So dito po, sabi nga po dito, while the vision involved food, di po ba? Sa vision, pagkain. But its primary spiritual purpose was to show Peter that no person should be called unclean or common. So dito makikita po natin na hindi pagkain ang pinag-uusapan, kundi mga tao ang pinag-uusapan po dito, or ibig sabihin ng vision ni Peter, mga tao at hindi po pagkain. Sabi nga po natin, pagkain at tao kayang linisin ng Panginoon. Kaya sinabi niya kay Peter that no person should be called unclean or common. Sabi nga ng Panginoon, ang mga nilinis ko na. Di ba? Madalas ginagamit po natin ito pag pagkain. Pag pinag-pray na, nilinis na ng Panginoon. Pero dito sa vision ni Peter, hindi po pagkain ang tinutukoy dito, kundi tayong mga tao between the Gentiles and the Jews. So yun po yun. Sa 16, but Peter said, "Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." And a voice spake to him again the second time, "What God," eto po "what God has cleansed, you must not call common." This was done 3 times and the object was taken up into heaven. So, sabi ko nga, kagaya po ng sinabi ko sa kanina, ang Panginoon ang naglilinis both tao at saka pagkain. Kaya tayong mga tao, we should not limit God's grace. Ayan. So, malapit na, 54. Rise, Peter. Ayan, pang ilan na po ito? Ayan, bilisan na natin. Ay, sorry. Sabi po yan, Peter, devout Jew, initially resisted the command. So, di ba, may matigas din ang ulo ni Peter. 2 beses na sinabi. Pangatlo, eto, sabi po dito, the repetition of the vision 3 times emphasized that God was dismantling the middle partition between Jew and Gentiles, making salvation available to all nations. Kumbaga, ang Panginoon, tinanggal niya yung barrier between the Jews and the Gentile para nang sa ganon, they will together, na kung saan pareho sila na makakatanggap ng kaligtasan. So, hindi ang kaligtasan para lang sa mga Jews, kundi Gentiles also deserve the salvation. So, sabi po dito, sa pamamagitan ni Jesus, wala nang paghahati sa lahi, sa pagtanggap ng kaligtasan, Jew o Gentiles, lahat ay pinag-isa ng iisang pananampalataya. So, next po tayo. Malapit na po tayong matapos. And a voice spoke to him again. Eto, tapos na po tayo dito. Ay, hindi pa. So, ulitin lang po natin to para nang sa ganun mas lalo po nating Sabi po dito, this verse marks a key transition from the old covenant to the new covenant, carrying broader spiritual implication. Kumbaga sa old covenant kasi ito yung mga sabihin na po natin na madalas ang pinag-uusapan dyan yung mga karumihan. Ito yung pwede mong kainin, hindi mo pwedeng kainin. Doon sa law ni Moses. Pero nung dumating ang ating pong Panginoon, lahat ng mga law na yan is na-abolish. At ito nga, pinag-isa ng Panginoon para nang sa ganon, ang kaligtasan ay hindi lang para sa Jew, kundi Jew and Gentiles. Ayan. Okay, ito na-discuss na po natin. Sabi nga po natin dyan, salvation is now extended to all people, not just Jew. So, dito naman, God planned the whole thing. It's God's
timing. So, lahat ng plano ng Panginoon, whatever happens sa buhay po natin, lagi po nating sinasabi at ipinapayo, may purpose si God, may tamang timing si Lord. So, ganun din sa buhay ni Cornelius at ni Peter. May right timing ang lahat. So, sabi po dyan, now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate, and they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. So, ayun po, natunay nga na kumbaga, lahat ng pangyayari, lahat ng instruction ni Lord kay Cornelius, lahat ng mga pinapagawa ni Lord kay Peter, pinagawa niya kay Cornelius, lahat po yun nakaplano. So, yun po sa mga ginagamit ng Lord sa banal na aklat, lahat po dyan, God's purpose at God's timing. So, ayan po. Next, Holy Spirit give clear instruction. Kagaya ng nasabi ko po kanina, God give specific instruction. Even the Holy Spirit, same. He is giving clear instruction. Sabi po dyan sa 19-20, while Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Arise therefore, go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Huwag kang doubting nothing. Huwag kang nagda-doubt. Huwag kang magduda kasi ako ang nagpadala sa kanila. Ayan. So, sabi po dyan, the vision was not just about food but people. Ito po yung people ng mga Jews at Gentiles. Sabi po dyan, hindi lang inihanda ng Diyos ang tatanggap ng Ebanghelyo, kundi inihahanda din niya ang magpapahayag nito. Ngunit itinalaga niya ito sa tamang oras at sitwasyon. Kaya kung ano po yung nararanasan po natin sa buhay po natin, maaring kagaya ni Cornelius at ni Peter, itinatalaga niya ang mga oras at sitwasyon sa buhay natin. Sa mga pagsubok na nararanasan natin, or kung dumarating man tayo sa persecution, o ano pa mang problema sa buhay po natin, lagi po nating tatandaan na prepare tayo ng Lord bago natin kaharapin yung sitwasyon na nararanasan po natin. At, ayan, papalakpak na si Kuya. So, nasa conclusion na po tayo. Sabi po sa conclusion, the story shows that God was directing both the messenger. Who is the messenger? Peter, and the receiver is Cornelius, simultaneously forcing a departure from traditional Jewish strictness. Makita po natin kasi yung mga paniniwala po nila noon, o yung kanilang mga tradition. Kagaya din po natin, di ba, bago tayo dumating sa sitwasyon na to, ang hirap muna nating iwanan yung mga tradisyon na kinagisnan po natin. So sabi rin po dyan, God often speaks to multiple people simultaneously to coordinate His plan. So di ba, kung halimbawa, may plano ang Diyos kung bakit pinatabi sa'yo yung katabi mo ngayon, para kumustahin mo. So, pero wag muna sa pagkakataong ito kasi may mensahe pa. Next, sabi po dito, the unclean animals in Peter's vision actually symbolizes sila yung tinutukoy na unclean, yung mga Gentiles, whom God was now declaring cleansed through Christ. So, sa pamamagitan ng Panginoon, sila ay ginawang malinis na, or sila ay nilinis na ng ating Panginoon. Ngayon, eto, susunod. Sabi ko kanina, baka may purpose ang Lord sa katabi mo. Mas eto naman ngayon. Sabi po dyan, ang kaligtasan ay inaalok sa lahat ng tao, anuman ang kanilang background or nationalidad or nationality. So, anumang races ay ang salvation is ino-offer po ng ating Panginoon. Ito naman po, ang iiwanan ko pong tanong sa atin ngayong gabi,
Kaya ba nating sumunod gaya ng ginawa ni Cornelius at Peter? Wala nang sumagot. Amen daw. Amen. Hindi tayo kakain. Okay. Kaya ba nating sabihin kay Lord na, use me. Ayan. Lord, use me. Kinakanta lang yan. Pero kailangan, habang kinakanta natin, isinasagawa natin. So, sa gabi pong ito, ang title po, Though My Reaches Out, sabi nga po, Salvation reaches out, preparing the Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you so much, O God, sa gabi pong ito. Salamat, O Diyos, sa mga taong ginamit mo for the life of Cornelius and Peter. Lord, truly, nasa panganahong ito, salamat, Panginoon, na nandun, O Diyos, na even as, Panginoon, ay hindi mo ipinagkait ang kaligtasan sa amin.